Alam mo doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Mhm. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa. Sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico at ito nga sila. Kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, ano to first-hand information. Mhm. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera. Kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Gutesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonyang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit Hindi na bilang imbestigahan. ebidensya. Mhm. So yung Oo, para sa Inaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kasi if you argue with a liar, they will drag you down to their level and beat you with their experience. So I don't know how to even address lies with another lie. Are you filing charges, sir? Criminal charges? But titingnan natin, kaya sabi ko, ayaw ko nga patulan kasi parang Ayaw ko nga patulan kasi parang ayaw yung patulan, bakit si Abante noon patula? Yeah. Chairman Abante, please continue. Mr. Chair, thank you. Andito po pa si Miss Joey Cruz. Ginawang masama sa'yo. Tama ba ako, Mr. Chair? Ayan mga kababayan, patulang-patula itong kasama mo na si Abante. Mga kababayan, bakit hindi nyo patulan ngayon itong mga Marines? Ha? Ano po yung nangyari po sa inyong kapatid noong 2017 po, ano? Apo, si Efrain po, nag-disappear po siya noong September 2019. Si Efrain po is nag-disappear noong September 2017. Ay mga kababayan, ano ba talaga ate? 2019 o 2017, kitang-kita ang itong mga kabulaktugan. Kabulaktugan, ano yung ano yung Bimar kabulaktugan? Hindi, kabulastugan. Wala, nakulangan lang. Nakulangan ng malita yung yung lalamunan ko. Grabe mga kababayan, eto na ang sinasabi po natin na hindi man natin kaya, pero mayroon po sa taas, no? Mayroon po sa taas mga kababayan na hindi po papayag, no? Na mangyari po ang napakatinding korupsyon na nangyayaring pang-aapi sa bansang Pilipinas, sa taong bayan, sa mga maliliit. Ninakaw na po lahat ang pera nitong mga ito. At sabwatan to the max, sindikato talaga. Grand syndicate talaga ang nangyayari nitong gobyernong Marcos. Mula sa pinaka-presidente hanggang sa mga alipuris. Aba, itong si Trillanes, mga kababayan, pati ICC. Sangkot pala dito. At kita nyo naman itong witness ng ICC. Saan ka ba naman nakakitang malimalang statement At may lumabas mga kababayan na video, di ba? Na umiiyak yung lalaki, asawa nito. Di ba? Asawa daw yata niya yun. Naghiwalay lang sila, nagtatrabaho naman daw, pinatay na sa picture. Grabe mga kababayan itong mga katarantaduhan itong mga ito kasi nungalingan talaga nila para idiin si Tatay Digong, no? At dito, naglutangan na po itong mga 18 Marines at matindi dito mga kababayan dahil ito nga, ayon kay Senator Jaime, ay ihaharap sa Senado. Kaya good news po yan mga kababayan. Palakpakan po natin sapagkat ito na, sigurado na po dahil sinabi naman ng 18 ex-Marine, di ba? Dadalo sila at gusto nilang humarap sa Senado. Tugma ito. Kaya Senator Jaime, pangunahan muna ang pagpapatawag sa Senado patungkol po dito sa 18 na ex-Marines, no? Total, ayaw din naman ni Lacson Bakit? Hindi ba po pwede? Kayo naman magpatawag dyan. O kung ano-ano mga in-aid
of legal corruption na nangyayari sa ating bansa. Siguro gano'n ang gawin mo, Senator Aime. Di ba? Legal corruption, nagiging legal ang corruption dahil papaano? Mismo yung pinuno yun ang nasa sentro ng corrupt ngayon mga kababayan. Ito, yan po ang ating pag-uusapan lahat ngayon mga kababayan. Ano? Maraming salamat sa lahat ng mga laging naglalike at nag-share sa ating mga video. Bueno, hindi na natin patatagalin mga kababayan. Ito nga po si Senator Aime ay nagsabi siya na ito pong excuse me, ito pong mga Marines, no, ay papatawag po sa Senado. Good news po yan. Tuloy natin. Inaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo, at ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan mga kababayan, ayan na po ang mangyayari ngayon. Maganda po ito sapagkat ipapatawag na po ni Senator Aime. Ang problema, itong si Senator Lacson, mukhang kahapon pa yata, mukhang walang sinasabi pa tungkol dito. At itong si Senator Iskol Bocol Tutasio to, abay, pagalawin nyo yung baso ng Blue Ribbon Committee dyan. Abay, gawin nyo, tungkulin nyo yan para mag-imbestiga. Mayroon po, take note ha, may nababanggit, di ba parang may nabanggit sila, pati mga senador at mga congressman, mga kababayan. Di ba? May mga nababanggit po sila dito. Kaya napakatindi po nitong ngayon, itong mga binitawan ng itong mga ex-Marines dahil nga po sila ay first-hand information sila mismo. Sila mismo nakaharap nila ang presidente, nakaharap nila si Saldico, nakaharap nila si Martin. Di ba? Nag-deliver sila sa mga bahay ng mga ito. Bukod pa sa pag-deliver ditong mga congressman sa Tuwadcom. Kaya naman pala itong Tuwadcom Tricom na ito ay napakasisipag magtutuwad-tuwad, di ba? Ang sisipag nito magtutuwad-tuwad na mga animal na ito dahil nga po pala mga kababayan, may mga mali-malita pa lang nakakarating dyan. At kumplitos ricados ang kanilang mga pangalan alphabetically. Ay, alphabetically mga kababayan, itong mga congressman. Ito, ito nga si Pastor Dila ninyo, umurong ang dila, no? Napaatras ang dila niya rito, bagamat nahuli siya sa buto, sa baluta, dyan sa District 6 ng Manila, dahil talo po ito, nanguna naman po siya dito sa listahan, no? Kaya, kung baga sa listahan ng corruption, panalo ka na. Kung halimbawa ay presidential race ito, sino ang mamumuno sa pinaka-corrupt mga congressman? Mukhang abante, mukhang number 1 ka kasi natapat
una ka talaga, abante, una. Nasa unang listahan, di ba? Bakit tila umurong ang ano mo? Bakit sino naman tong tinabunan, mga kababayan? Bakit tinabunan yung isa dyan? Huwag niyong tatabunan kasi nga po karapatan ng taong bayan kung sino yan. Sino yung pangalawa? Sino ba nitong nag-edit naman ito na tinabunan? Huwag niyo nang tabunan. 'Di ba? Karapatan ng taong bayan yan makita kung sino yung mga kurap na ito na nasa listahan ng mga Marines, mga kababayan. Ayan po, si Abante number 1 po dito ang kanyang dila, nasa unahan. At speaking ang dila, mga kababayan, nagkabahag-bahag na mga dila at mga buntot nitong mga congressman na itong mga kurap na ito. Kung reaction lang dun sa unsigned affidavit. Okay, actually, Billy, kung hindi tayo magkaibigan, sorry. Kung hindi lang tayo magkaibigan, actually, I don't think they deserve a decent answer from me. A response. Unassigned nga di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? Diba? So, and I think nakita ko nga kanina sa report, sa Navy ba yun? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, Huwag nang patulan, sir. yeah, parang I mean, it's all BS. I'm sorry. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Wala. Sir, yung telling ba na puro Quadcom Yeah. members? At saka kung titingnan mo, di ba? Kung titingnan mo yung timeline, at saka yung timing, actually yung timing nila. Di ba kahapon, I think yesterday there was yung sa ICC, yung confirmation of charges, and there was now the impeachment complaint against the Vice President, which we tackled by the Justice Committee. So, titingnan mo yung timing nila, di ba? Pero I think feeling ko kung merong tagilid sila, meron na silang parang meron na silang automatic na response o gagawin to divert the attention. Parang may naka-impact na sila na na generator Kung merong tagilid sila, meron silang automatic isa-switch on nila. Tapos isisihin yung mga selected number of people na who they think are their perceived enemies or detractors. Ganun lang yan So it's an unsigned affidavit. It is according to the narratives of those who have been dishonorably discharged. I do not even know kung ano yung mga pangalan nila. So I think it's pure, I'm sorry, pero it's bullshit. It's a complete bullshit. We also find it suspicious po yung nagpa-live stream nun ay si Kong Defensor, Sabi ko, these are people who are certified to be opinion, yung parang major in opinion analyst sila, yung mga opinion leaders sila, but without major in opinion sharing, but mine walang evidence. So I think, if you argue with may saying kasi, if you argue with a liar, they will drag you down to their level and beat you with their experience. So I don't know how to even address lies with another lie. Are you filing charges, sir? Criminal charges? But titingnan natin. Kaya sabi ko, ayaw ko nga patulan kasi parang Ayaw ko nga patulan titingnan natin. Ayaw yung patulan. Bakit dito patula kayo? Tingnan nyo nga ito Meron po ba akong ginawa masama sa inyo? There is no personal action. Kaya nga Mr. Chair, sagutin mo lang ako. Meron po ba akong ginawa masama sa inyo? Ayan patulang-patula kayo rito, Abante. At saka Adjong, di ba? Mga member kayo ng Tricom, member kayo ng Quadcom. Napakapatulan ninyo dyan mga vlogger mga kapwa namin mga vlogger, mga DDS supporters. Patul na patul kayo. Ikaw, ang inaano mo lang dito, yung parang pinipersonal kang inaatake, parang sinisiraan kang personal Ito ngayon, Abante, Adjong, hindi ito personal. Kasama po ito sa trabaho ninyo. Kini-question na ngayon ang inyong credibility.
At ano sinasabi mo, Adjong, kapal ng mukha mo, nasasabihin mo walang ebidensya at parang maritesan lang? Ano sinasabi mo maritesan? Ano sinasabi mong walang ebidensya? Hindi ba ebidensya yung mismong tao? Ang saksi, mas patibay nga yun eh. Personally yung tao ang nakaharap, ang nagdi-deliver. At ito, nag-corroborate ito doon sa unang sinabi ni Sergeant Gutesa. Na hindi na rin malaman ngayon na ang sinasabi, si Sergeant Gutesa, tinago na ninyo or pinaalis ninyo sa ibang bansa. Or mayroon na nanakot kay Sergeant Gutesa kasama ang kanyang pamilya. Di ba? At ngayon, paglabas ni Saldico, same, tumugma doon sa mga sinabi ni Sergeant Gutesa. At ito ngayong 18, tumugma. So, Sergeant Gutesa, Saldico, at 18 ito na mga ex-Marines, marites. Ay grabe, marites pa rin sa iyo yun? Walang ebidensya? Hindi ba ebidensya yung talagang ikaw mismo ang tunay na nakasaksi? Di ba? Ngayon, kung hindi pala yun na tunay na ebidensya, marites lang pa yun, pala yun, di sinisiraan kayo. Tama hindi? Abante, sinisiraan kayo. Tama hindi? Kung sinisiraan pala kayo, bakit hindi ninyo ipatawag? Buo ulit kayo ng another tuwadcom. Diyan kayo magtutuwad-tuwad ngayon dyan. Para ituwad-tuwad din ng mga ex-Marines. Mayroon pang 12 na parating. 18 plus 12. Ilan na? 30, no? Excuse me. 30. Sige, magpatawag kayo ng tuwadcom ngayon para maglabasan ng ebidensya. Bakit ayaw nyo ipatawag? Sasabihin lang nyo lang, marites, tapos i-disregard nyo lang. Di ba? Babaliwalain nyo na lang para manahimik na lang. Pero no, never. Kasi halatang-halata na pag hindi nyo na kayang iribat, papatayin nyo na lang sa parang pananahimik. Para, alam nyo kasi, ganyan ang mga Pilipino, di ba? Pag hindi na napapag-usapan, kusa na lang po yan na namamatay or nalilihis. Pero I doubt, mga kababayan, I doubt itong flood control kumunoy na po ang Marcos administration dahil kahit anong napakarami ninyong ginagawang panglilihis sa isyo, nagbabalik at nagbabalik ang multo ng flood corruption ninyo. At naglalabasan ang mga ebidensya, kabit-kabit. Ito talagang malupit, mga kababayan. Itong mga nailabas nitong mga excuse me. Itong mga nasa itong 18 na Marines na to. Kasi, biruin mo, nabanggit. Mismo na sa Malacanang, si Marcos, at mismo na sa Paway, sa bahay nila mismo doon. Grabe, mismo na nakapag-deliver na sila doon. At, sinasabi din nito, mga kababayan, ang argumento lang din nito, na di umano, ito daw na mga Navy, nagsabing mga dishonorable daw ito. Tingnan natin, mga kababayan, ang sinasabi ng mga Navy na ito. Tingnan nga natin kasi sinight din ito, itong si Adjong na ito, tingnan nga natin. May post dito si si Mike Defensor, sabi niya 4 hours ago. Sa pahayag, asa na 'yon? Tingnan natin kung tama. Parang baliktad yata, no? Nabaliktad ko kasi, sandali mga kababayan, Sa pahayag kasi yan, teka lang, baliktad anon ko lang, mga kababayan, para mabasa rin ninyo. Wait lang, Wait lang. Ayusin ko lang yung aking dito. Sit up. Ayan Ayan yun Yan yung mga kababayan. Sige, basahin nyo lang dyan. Basahin ko rin dito. Sa pahayag ng ng AFP at Philippine Navy, ito na sabi niya, bakit kailangan magsalita ng AFP bilang institusyon? May question mark. Wala namang aligasyon na may delivery ng pera sa kanila. Bakit ang Philippine Navy ang nagsasaliksik? Gayon ang issue ay hindi operasyon ng militar, kundi mga paratang ng katiwalian. May question mark again. Ang sentro ng usapin ay hindi kung sino ang naglabas ng pahayag. Ang tunay na tanong ay, totoo ba na naging tao sila ni Zaldico? Totoo ba na may nag-deliver, na may delivery ng mga malita, ng pera o basura? Iyan ang dapat imbestigahan. Dati silang mga sundalo at nananatili sa kanila ang paninindigan
na mahalin ang bayan. Kaya sila nagsalita. Sundalo man o sibilyan, lahat tayo ay Pilipino. Lahat tayo may tungkulin na pangalagaan ang ating bansa at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. At sa totoo lang, dapat ipagmalaki ng bawat sundalo, opisyal man o hindi, na may mga kabaro silang may prinsipyo, may tapang magsalita at handang manindigan para sa sambayanan. Alam nyo mga kababayan, minsan nagiging passersby lang ha, tinan mo si Adjong, punta ka agad doon. Ganito ginawa nila kay Sergeant Gutesa, inuulit lang din po nila ngayon mga kababayan. Hindi po nila makontrol at hindi po nila mapasinungalingan ang mga sinabi ni Sergeant Gutesa. Anong ginawa nila? Siniraan nila yung perma or yung notaryo daw di umano na pike. This time na naman, sasabihin na naman nila, mga dishonorable discharge or mga tanggal or mga awol itong mga ito. Pagpalagay na natin mga awol itong mga ito. Sige, mga tinanggal itong mga ito. Pagpalagay na lang natin ng mga yan. So, hindi na ba totoo ang kanilang sinasabi? Ha? Hindi na ba totoo ang kanilang mga sinasabi? Yun muna, pakisagot muna AFP at saka Navy. Hindi na ba totoo ang kanilang mga sinasabi? Ngayon, kung hindi totoo, o di bakit hindi nyo imbestigahan? Instead na parang lumalabas tuloy ngayon na para masiraan, para ma-dishonor itong mga sinasabi nitong mga ex-marines, sasabihin ninyo mga awol or honorable discharge. Ganito ang ginawa ninyo kay Gutesa. Talaga naman ang galing talaga ng mga palusot ninyo, no? Ha? Ngayon, sige, granting, pagbigyan natin ng palusot nila mga kababayan, tanggapin muna natin pansamantala. So, ibig sabihin, pag mga ganyan pala, dishonorable, may mga kaso, kung ano man, so hindi na nakapaniwala at huwag na natin paniwalaan. Tama, hindi? Bakit niyo tinatanggap yung si Madriaga na nakakulong pa nga? At bakit dito sa Tawadcom na ito at sa ibang mga investigasyon, ang inyong mga witness mismo, mga nakakulong, mga kriminal? Bakit katanggap-tambakan sa inyo? Naisip nyo ba mga kababayan? Papaano nila dipinsahan ang init? Paano nila dipinsahan ang kanilang sarili na instead na manipinsahan nila ay lalo silang lumulubog? Gets nyo ang punto ko mga kababayan? Na kung titingnan mo rito, napakababaw ng kanilang alibay para mawalan po ng kredito ito pong mga ex-marines. Ganon din si Sergeant Gutesa. Kasi mismo si Lacson, sinasabi ni Lacson noon na mabisa pa rin ang pagtayo ni Sergeant Gutesa panunumpa sa hearing ng Senado. Pero despite dyan, nag-focus si Lacson doon sa paninira, doon sa perma na peke di umano. Di ba? Ganito rin yung mga Philippine Navy natin, pasintabi mga Philippine Navy. Ako, humahanga po ako sa atin po mga men in uniform. Kaya lang, mukhang, ito nga, mga tanong ni Congressman Mike bakit kailangan magsalita ang AFP bilang institution? Ano ba kayo mga AFP? Trabaho nyo ba ito? Trabaho nyo ba na kayo ang mag-imbestiga dito? Ay ano? Bakit ang Philippine Navy ang nagsasaliksik? Gayon ang issue ay hindi operasyon ng militar. Hindi naman to operation ng militar, Philippine Navy. Operation ba ito ng militar? Na ano tuloy, napapaghalataan tuloy kayo dyan Baka mamaya lumutang na naman dyan, mayroon palang papuntang malita din sa inyo. Hindi, nag-ano lang tayo ha. Kasi halos lahat ng ahensya nalutang. Pati nga yung mga pare, di ba? Pati nga ang ICC. Di ba? Ito na po mga kababayan, ang wag po nating bibitawang isyo. Itong nangyayari ngayon kay Tatay Digong, itong nangyayari impeachment kay BP Inday Sara, itong pagkidnap kay Tatay Digong, mga diversion, pantakip lamang po nila para hindi po mapansin ng taong bayan ito pong pagnanakaw, grand syndicate nitong Marcos administration na ito mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan dyan. Kaya kahit anong paingay nila, kahit anong paninira nila, hindi po rin kakagatin ng tao yan. Dahil magbabalik pa rin po mga kababayan, ito pong katotohanan na tuwing mayroon pong ganito, na almost andyan na po, no? Andyan na talaga lahat Pero
nakakahanap or naghahanap na lang sila ng mga palusot na hindi naman nakakalusot. Katulad nito. Kukunin na lahat yan. Tingnan niyo mga kababayan, sunod-sunod na yan. Si Adjong ginamit na to. Itong sinabi ng AFP, Philippine Navy, na mga dishonorable discharge daw. Di ba? Itong mga ito. Gagamitin na nila yan, sunod-sunod na yan mga kababayan. Ay nako. Wala kasi silang mahanap na iba't ibang mga ano dito, di ba? Palusot. Tingnan, pati pa ang kumilik ha. Pati ang kumilik kabayan. Ayaw ko na lang kasi ipapanood dito ang kumilik eh. Kasi nandito sa News 5 everywhere kay Ted Filon, nagko-copyright yan, animal. Nakaka-ins yan eh. Pati kumilik, di ba? No wonder. Talo si Abante sa mga butante, pero nanalo kay Garcia. No wonder, mayroon din palang malita na punta doon eh. Di ba mga kababayan, ayon ito sa mga 18 na ex-Marines, di ba? Oh, tapos ngayon sasabihin lang ng ano, tapos ngayon papayag na lang ang taong bayan. Papayag ba kayo mga kababayan? Nasasabihin lang, peke naman ang perma ni Sergeant Cotesa ng kanyang notaryo. Itong mga ano, dishonorable discharge naman to, mga awol naman ito. Bakit yung papaniwalaan? Papayag ba kayo doon? O ang mas maganda ito, ipatawag ni Senator Aimee dyan sa Senado para imbestigahan itong mga sinasabi, tayuan, tindigan ang mga sinasabi nitong 18 at lumabas pang 12, siguro 30. Naku mga kababayan, siguro ako, no, wala bang ano dyan, kahit hindi Blue Ribbon Committee, in aid of corruption. Oo, manawagan tayo mga kababayan kasi mukhang si Tuta Soto at saka si Pinky Lacson, mga kababayan, mukhang ayaw na po magpaimbestiga sa Blue Ribbon kasi nga, wala na natutumbok na talaga eh. Di ba naglabas na siya ng partial? Bagamat partial report yata yun, mukhang gusto niya nang tapusin doon, no? Kasi wala na siyang pinapalabas. Naku, Lacson, lalo ka lang lumulubog, lalo ka lang nakikilala ng taong bayan na talagang talagang iniiwasan mo or talagang ayaw mo na magtuloy itong investigasyon. Takot na kayo ngayon dahil matindi po itong lumabas na excuse me, na mga binitawan ng 18 ex-Marines. Ikaw nga ba ang pasimuno nito, Kong Mike? Hindi akong pasimuno niyan. Actually, kung nakita nyo naman, si Attorney Levy talaga ang kausap ng mga sundalo. May mga tumutulong din ng mga opisyal. In fact, yung mga sundalo, hindi ko man nakausap yan eh. Dahil nga sa masyadong naging, paano ko ba sasabihin, tahimik, dahan-dahan na inayos nila at nag-usap sila ng mga sundalo para lumabas at magkaroon ng ganitong statement. Kasi maraming mga sensitibong bagay yung kanilang pinag-uusapan. At tingin ko, minabuti ni Attorney Levy na talagang tahimik yung pakikipag-usap nila at pagtutulungan nila ng mga sundalo. Sabi niyo may mga tumutulong din na opisyal. Sinong opisyal to, Kong Mike? Mga sundalo din. Ganun? Hindi ko Sa sigurado military. kung aktibo o retirado, pero may mga sundalo na talagang siguro nagtulak o nag-udyok at binigyan sila ng gabay kung paano ilalabas tong statement na to. Sa military yan, pero sa gobyerno mismo, sa mga politiko na sitting incumbent. Wala namang dahil si Attorney Levy lang eh. Alam niyo yung background ni Attorney Levy para lang humailinaw ko UP Vanguard po yan. So, malaki ang kanyang malawak yung kanyang network sa maraming mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Magkakakilala sila. And pangalawa, kung nare-recall ninyo, si Attorney Levy Baligod din yung abogado, private complainant dun sa Napoles case. Yes, Tama, naalala po tama. natin. Doon unang nakilala yan si Attorney Baligod. Pero kung hindi ikaw ang pasimuno, Sec Mike, ano partisipasyon mo dito sa Wow. kasi tinitingnan din yung Wow, mukhang maganda po yata ito mga kababayan dahil nasabi nga rin to kahapon ni Attorney Baligod na siya nga po doon yung sa Napoles din. At alam nyo naman po sa Napoles may mga nakulong po mga senador doon, no? At this time, mukhang hindi lang po senador makukulong dito mga kababayan, baka pati presidente na po makulong dito. Senate, mga senador,
at mga congressman at baka may madali pa ritong speaker, no? Mataas ang mga posisyon sa mga congressman. Nako. Mukhang magandang pangitain to mga kababayan, ano ho? Kasi nga pala, di ba naalala nyo yung kay Napoles? Marami po doon ang mga nakulong na mga congressman at mga senador. At this time, gusto nyo ba na mas hindi lang senador, may mas matataas pa at hindi lang basta congressman? Wala yatang congressman na nakulong doon, ano? Ngayon kaya, magkakaroon na kayang congressman at mga matataas na klase ng uri ng mga buaya dyan? Sa tingin nyo kabayan, hulaan nyo nga. Naalala ko tuloy, no? Sige, tuloy natin. Timing Bakit inilabas ito bisperas ng People Power Revolution anniversary? Actually, kung time ng pag-uusapan, sana mga 2 weeks ago pa, no? O 1 week ago pa lumabas para tama-tama talaga doon sa oras ng pagkakaroon ng pagkilala ng EDSA Revolution. Pero ako mismo, particular, syempre ang interest ko dito, yung kay Sergeant Cotesa. Kasi kung nare-recall ninyo, Jerry and Anthony, yung nung magsalita si Sergeant Cotesa, nung ako'y magpaliwanag, tumatawag sa telepono Si Sergeant Cotesa ng panahong yun, may sinasabihan siya, tulungan niyo ako, samahan niyo ako. May isa pa siyang kinausapan, sabi niya, yung mga hawak ninyo, mga litrato, kapitan niyo lang tapos samahan niyo ako sa darating na panahon. Nagulat ako, yung dalawa doon, yung kausap mismo ni Sergeant Cotesa. Kaya para sa akin, malaking bagay ito na una, matulungan. Ayan mga kababayan, yung dalawa pala doon, nung naunang lumabas si Gutesa, ay nandun sa 18 na lumantad na rin ngayon mga kababayan. So, ito na siguro, no, finally, mayroon na po tayong mga bayani, tunay na mga bayaning mga Marines na talagang gusto lang po makatulong, gusto pong magsakripisyo para sa bayan. Siguro naramdaman na po nila na ginawa na po nito ni Tatay Digong. Nagsakripisyo po yung matanda doon, no? Sa kabila ng matindi po ang maaari niyang kasapitan at ito nga, no? Sabi nga ng karamihan, knock on wood na lang, wag naman po sana mangyari, pero parang mga Pilipino tayo, tanggap na natin na si Tatay Digong umuwi man dito ng buhay pa or hindi na, maaari na natin tanggapin, pero hindi po natin tatanggapin na masasayang po ang sakripisyo ng matanda. Tulungan yung mga binabanggit na sinabi ni Sergeant Cotesa, sumunod dyan, di ba, lumabas si Congressman Saldico, at ito nga sila, kasi itong mga sinasabi ng mga taong to, first-hand information. Sila yung talagang kasama, sila yung nagdala, sila yung nagbalot ng pera, kaya napakahalaga ng mga testimonya na mga binabanggit nila. So, sa palagay ko, dapat talaga magkaroon ng malalim na investigasyon tungkol dito dahil ito na lahat lumalabas na. Si Cotesa, yung binanggit niya, si Saldico, yung mga marami niyang binanggit, yung mga ebidensyang yun o mga testimonyang yun, hindi man lang nagamit Hindi ito nagkaroon ng pagliliti o hindi ginamit bilang ebidensya. So yung Kung Mike, ang sinasabi niyo ba, sila ng lahat ito? Wala nang hindi lumalantad. 18 Marines to. Tapos merong si Gutesa, panlabing siya. Meron pa bang iba na hindi pa nako-convince? Hindi, Katunying, ang pagkakaalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakaalam ko nga, batay sa mga pag-usap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat Pero as of 2-3 days ago, malalim. Kasi naggagalawan yung mga tao, may mga pagtatawag, may mga messages sa mga sundalo na sabihin natin pinapaatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. May nag-e-effort na wag silang tumuloy, gano'n. Oo, maraming effort na ginagawa. In fact, katulad kahapon lang sa Club Filipino, sinundan pa tong mga sundalo May mga nakamotor na sumusunod at sinusundan sila. Talagang pinipilit siguro na hindi mailabas itong impormasyon na to. Ang sabi nila, may mga nagtitext, may mga tumatawag na kung maaari nga sana siguro, hindi naman sinasabing huminto ka agad. Ang sinasabi, huwag muna kayo lumabas, mag-usap muna tayo. Pero alam nila, ang patutunguhan noon talagang patigilin at huwag silang magsalita. At isa publiko yung mga sinabi nila.
Grabe mga kababayan, ano? Mayroon pala talagang ang daming attempt na para pigilin sila at sinusundan pa pala sila kahapon dyan, mga kababayan, sa Club Pilipino. Ang lupit talaga ng pangyayari ito mga kababayan. Ayan po, kayo na po mag-screenshot at basahin nyo na po ng buo. Ayan pala si Adjong pang ilan? 2, 3, pang tatlo. Tatlo pala ito si Adjong, yung ito kanina. Yung ayaw niyang patulan. Ayaw niya ng patulan mga kababayan. Pangatlo pala siya sa listahan. Kaya naman pala Adjong. Ayaw ko na nga patulan eh. Estikalan. Drag you down to their level and beat you with their experience. So I don't know how to even address lies. With another lie. Are you filing charges, sir? Criminal charges? But titingnan natin. Kaya sabi ko, ayaw ko nga patulan eh. Kasi Ayaw ko na nga patulan eh. Patulan mo, patawag mo. 'Di ba? May tricom tuwadcom kayo, 'di ba? Patulan mo, patawag mo na diyan. Anak ng teteng noon, pinag-aksayahan niyo yung pera ang mga kapwa namin mga vlogger eh. 'Di ba noon? Ngayon ayaw niyo na ngayon pag-aksayahan ng pera na kayo na ngayon. Mismo na ang inyong institusyon ng mga krokodilos ang sangkot dito sa matinding korupsyon, mga mali-malitang pera. Patulan mo na para magkaalaman ba, para labasan na kayo ng ebidensya ngayon dyan. Patol-patol din pag may time, wag kang pang ilan ba siya? Pangatlo pala mga kababayan, kaya naman pala medyo nakakatakot nga naman pumatol, pangatlo eh. Sino ito? Sino itong iba pang mga kongresyon ba? Kayo na po medyo malayo dito sa ko eh. Medyo malayo dito sa akin, medyo maliliit ang mga sulat. Ayan, sabi nga nito, ito na lang. Nahuli man siya sa balota pero number 1 siya sa malita. Itong si Atras Abante na fake congressman at bulaang propeta. Abante, una sa listahan ng mga mambabatas na tumanggap umano ng malita. Naging sentro ng atensyon sa social media ang pangalan ni Pastor Bini Abante matapos siyang lumitaw bilang unang pangalan sa listahan ng mga mambabatas na binanggit sa joint affidavit ng 18 dating Marines kaugnay ng umano'y pagdadala at pag-deliver ng mga malitang may laman na pera. Abante! Congratulations! Talo ka man, nahuli ka man sa listahan, sa balota, sa District 6. Aba, ikaw naman ngayon ang nanguna sa balota ng mga malita na nakabalot sa pera. Ang saya-saya! Ang saya-saya mo naman, Abante! Ang galing-galing mo talaga! Ang galing-galing mo talaga, hayop. Yung hayop ang magaling. Hindi si Abante. Abante, katapang-tapang ng bigote mo dyan, yung balbas mo, talaga naman. Ang tapang-tapang sa mga vlogger. Ngayon, Abante, magpatawag na kayo ngayon ng tuwadcom. Diyan nyo na ngayon patuwad-tuwarin ng inyong mga bunganga. Para ngayon, saluhin nyo yung mga mali-malitang pera na ibinulgar nito pong ating mga kababayan, nito pong ating mga 18 ex-Marines. Lumantad ngayong araw na ito ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang trabaho sa dating mambabatas, kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating Yan sinasabi natin kanina mga kababayan. Noong araw, nung Napoles, may mga nakulong na mga senador lang. At ang abogado din dyan noon ay si Attorney Libby Baligod na nandyan din ngayon kasama nila. This time, baka makakita na tayo ng presidente, dating speaker, kasi walang congressman na nakaraan eh. Mga senador lang ngayon, baka may senador din. Antay-antay natin, kaya siguro si Lacson ayaw no? Lacson, bakit ayaw mo magpatawag na ng nakilala mo ba kung sino itong mga senador dyan na maaaring makalawit din dito sa listahan ng 18 na Marines? Nagtatanong ng Lacson sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y mali-malitang pera. Personal nilang karanasan Adjong. Hindi po yan Marites Adjong katulad ng sinasabi mo Adjong Kaya nga sasabihin mo wag mong hindi ka patola
Personal po yan, Adjong. Hindi po yan na Marimarites lang, Adjong, ha? Makinig ka rito sa reporter sa Mata ng Agila. Naaabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Ayan na. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Numunoy hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon kaya, may malita uli kaya ngayon? Yung pipirma dyan sa Abante. Abante, bulong mo naman sa amin, Abante, Adjong. Bulong mo naman sa amin kung may malita pa rin ba ngayon dito sa impeachment complaint na naman kay BP Inday. Baka naman. Wala na kaming malita dito, baka naman. Huwag nyo na nalagyan ng basura, kahit empty malita na lang bigyan nyo sa amin. Tanggap na namin taong bayan yan. Ang buong detalye sa report ni Eden Santos. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Sige. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldi Co na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery at minsan umaabot pa ng 52 na maleta. Minsan 52 pa na maleta. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Gong Zaldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Okay, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ito na yun talaga mga kababayan eh. Ito na yun talaga. Dapat impeach nito si BBM dito eh. Mahihaya ka naman BBM kung ako sa'yo para kahit naman papaano eh. May matira pang
kapirasong karangalan sa mga Marcos, umalis ka na dyan, mag-resign ka na. May mga tao na talagang nagsasalita na mismo sa bahay nyo na dinala yung pera eh. Garapalan na po ito mga kababayan eh. Ewan ko ba sa ating ibang mga kababayan kung hindi pa rin kikilos dito? Oo. Talagang pipilitin talaga ninyo, Diyos na lang, para bang ang nangyayari, para bang sinasabi na lang natin, Diyos na lang ang bahala dyan. Parang ganun na lang tayo, no? Basta ako, magtrabaho na lang ako dito. Parang ganun. Pero siguro doon sa mga kinakaukulan, katulad po dito, nitong mga 18 mga Marines at si Sergeant Gutesa, naku, napakalaki pong bagay itong ginagawa nila mga kababayan. Eto na po, sila na mismo ang nag-deliver doon sa bahay mismo ni Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Ibinunyag din sa presscon na umaabot sa 805 billion pesos ang deliveries ng mali-malitang basura o pera mula sa umano'y ninakaw mula sa pera ng bayan. Na i-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang eh. O billions, no? Pero ngayon, trilyones. Isa rin sa mahalagang bahagi ng affidavit ng mga sundalo ay ang nangyaring operasyon ng International Criminal Court o ICC investigators sa Pilipinas. Ayan na. Anya, bago mag-December 2023, inutusan sila na magpapalit ng pera na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Nako. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC. Yan mga kababayan, ipadala nyo po yan. Yung pagiging corrupt nitong ICC na ito para ma-demolish na po yan. Matanggal na po yung mga animal na mga ICC na yan. Wala pong kwenta, corrupt po yan. Ginagamit lang po yan para pagkapirahan nito pong mga Judas, Barabas, Istas sa buong mundo. Karamihan po yata dito mga kababayan, mga MPing terorista, mamamatay tao mga kababayan. Yung nandito no? Yung mga dito, yung mga nasa likod nito no? David. Plano rin nila na ipadala sa iba't ibang embahada ng mga bansang miyembro ng ICC at maging mismo sa ICC ang kopya ng reklamo pagkatapos na isumite sa Office of the Ombudsman para ipaalam ang ginawa ng mga ICC investigators sa Pilipinas. Yan. Kinumpirma rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-malitang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. Nakadetalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Yun. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9 Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Parang 200 plus na mga congressman, 200 plus din yung malita na nandoon. Naku po, napakanapo ko di ba? So ganun din karami, ilang congressman pumirma mga kababayan, 200 plus, di ba? 215, I think. Nagbalik-balik yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Eden Santos. Kita nyo mga kababayan, so posible na 200 din kasi nagbalik-balik daw yung yung 3 van. Gaano ba karami ang laman ng isang van ng mga malita? Sa dami ba naman ng mga kongresista, di ba?
215 ata yun na nagpirmahan eh. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Nako mga kababayan, eto matindi. Ikaw ba ate, kasama ka sa na budgetan ni Trillanes? Nagtatanong lang ate ha. Ano po yung nangyari po sa inyong kapatid noong 2017 po, ano? Apo, si Efrain po, nag-disappear po siya nung September 2019. Si Efrain po is nag-disappear nung September 2017. Nag-disappear po siya ng 2019. Nadali, mali yung script na nabasa ko. Natandaan ko, hindi pala. 2017 pala. 2019, 2017. Ano ba talaga ate? Umamin ka na nga ate para magkaanuhan na tayo, para naman mabawas-bawasan ang kasalanan mo. Mangumpisal ka nga kay Father Flavi. Ay naku mga kababayan, si Father Flavi rin pala, di ba? Grabe talaga ito, kaya wala na po. Kaya pala mga kababayan, itong mga ito, Father Flavi, Pastor Abante, mga tuwad-tuwad ko, pati itong mga witnesses, sinanay naman, nandiyan sa prat-prat na yan! O, di ba? Kaya naman pala ganun mga kababayan, itong mga ito, kasi nga po, nagkakaambunan pala, o. Sino po yan? Atty. Baligod, sino yung mga yan? Ha? Sino ba ang mga nag-budget sa mga yan? Para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Saan galing ang pera ni Trillanes? Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Nako. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Ayan mga kababayan, nagbantay ito si Trillanes, nakakasuhan daw yun si Atty. Baligod. Mas maganda yan para maglabasan ng ebidensya. Maganda ito mga kababayan, maganda ito para magkabukingan na talaga. At ito, speaking of bukingan, tingnan nyo nga, kayo nga umusga dito mga kababayan kung ito ba si ate na ito napaka-santa, napaka-banal o balbal. Ano po yung nangyari po sa inyong kapatid noong 2017 po, ano? Apo, si Efrain po, nag-disappear po siya nung September 2019. Si Efrain po is nag-disappear nung September 2017. Shira, ang ngipin mo, imartilyuhin mo muna, kag huwag ka na mag-explicar sa English, Tagalogin mo. Isinet na nagsabi ka na wala ang kapatid mo 2017, tapos nag-retract ka na naman. Sinabi mo na naman 2019 naman nang namatay ang kapatid mo. Kailan ba talaga? Namatay ang kapatid mo, bakit maraming picture at mga taong lumalabas na din-announcement mo nga namatay ang kapatid mo, pero buhay naman. Ang picture na gina-present mo, hindi mo naman kapatid. So ano ang totoo nga istorya sa bilat sing Iloy, naga-English marami sa we were attacked. May mga hate chororod sa mga ibang tao. What the fuck did you expect? Ang iyong litany, your statement is unbelievable.
Ilang beses ka nagpasulit-sulit, iba-iba ang iyong dates. Sino ba talaga ang kapatid mong iyo diputa ka ang itong itsura nga pagmumuka mo? Hindi ka paniwala na namatayan ka sa pamilya. Mga iyak mo, hindi totoo ang totoo nga namatayan sa pamilya bilang sing iloy galumpasay. Namatayan ako ng kapatid. Namatayan ako ng kapatid. Hindi ko matanda. Ang kapatid ka. Correct. Pinas lang. Walang kalaban-laban. Hanggang ngayon, masakit. Namatayan ako ng kapatid. Kailangan ko hustisya. Ay, kailangan ko ng hustisya. Ang kapatid ko nababaral sa akin. Walang kalaban-laban. Binaril. Dapat ganon. Oo, dapat ganon. Yung katulad kay nanay, di ba? Nang dahil sa prat-prat na yan! Di ba gumagano si nanay, mga kababayan? Yun, totoo yun. Kasi noong mga panahon na yon, ang kanyang anak ay sinasabi, aminado siya mismo, na napatay sa prat-prat, di ba? Riot. Pero ngayon, ayan na, sumama na siya dito sa diom na isa daw po yung anak niya sa biktima ng AJK. Nanay naman, ang tanda-tanda nyo na, sinungaling pa kayo. Ganon sana ang mga acting, no? Dito kay ate. Pag nag-arte ka, tutuanin mo. Pag nag-arte ka, tutuhanin mo ate. Booking ka na ate dito. Ano po yung nangyari po sa inyong kapatid noong 2017 po, ano? Apa, si Efrain po, nag-disappear po siya nung September 2019. Si Efrain po is nag-disappear nung September 2017. Ayan ate, martilyohin mo daw ang imong ngipon. Napakasinungaling mo ate. Hindi mo sa ulado ang script mo pala. Ito ang matindi, hindi nila sa ulado ang kanilang mga script kasi nga po mga kababayan, kasinungalingan lang po talaga. Hindi po sila nandyan para po sa totoong hustisya, kundi nandyan po sila para po magsinungaling, para po mayroon pong matanggap sila na ayuda. At ganino ayuda, ayan, lumabas na. Sabi nga dito, si Trillanes daw, ang tanong na lang dito mga kababayan, kung totoo lang ito ha, saan kaya galing ang pera ni Trillanes? Napakayaman naman na Trillanes, wala naman trabaho, di ba? Hindi, ano lang mga kababayan, tanong lang naman ito, hindi ko naman sinasabing totoo yan, di ba? Nagtatanong lang tayo, kung totoo itong mga sinasabi, na may ebidensya daw itong hawak sila Atty. Baligod at saka itong mga ex-marines, yun nga, saan galing yung pera na yan? Grabe. Hay nako. Yan po mga kababayan ang ating napag-usapan. Kung ano pong inyong mako-comment sa ating napanood ngayon, taraksyonan, huwag po kayo mahiya, mag-comment dyan sa baba. Sama-sama natin, reaksyonan po itong mga tambalos-los. Lakson, pagalawin mo ang baso. Tuwadgom, abante. Palabas mo na yung dila mo. Gadon, pasok. Ay, si Ridon pala. Ridon. Pasok, Ridon. Huwag ka munang lumublob dyan sa Dolomite.